Yo, welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. To support podcast. Number one male podcast. O bakit? May kalaban ba? Kaya nga eh. Hingi na wala akong makapalag eh. Araw-araw upload. Walang mintes. Pag nagmintes, kasalanan ni Ching yun. Ching yan, si Ching. Joke lang gago. Di kasalanan namin tatlo yun, siyempre. Si Joe Rogan niya, isa lang sa isang linggo ata yung nag-upload eh. So advance na kami ng 7 taon kay Joe Rogan. Kasi per day, isipin mo, di ba? So welcome sa mga nanonood dyan. Kung wala kayong masculine role model, nabibiting kayo sa mga bahay ninyo. May longing kayo, saan ba may masculine role model dito? Dito na yun. Ito na yun. Inaangkin na namin. Wala namang iba eh. Sino pa ba? So welcome. Number 1 nyo lang. Kasi nga, number 1 male podcast. Number 1 lang. So isa daw ay naral ng Soy Army, ang puso ko nasa magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground. At magpagupit kayo dyan sa Slick and Dapper sa President Ave. Sa Golden Boy Boxing Gym Club, dyan sa Jackie Loville. Nga pala, trending ako pare kay Stephanie. Dami daw kinikilig pare. Isa sa mga kinilig dyan ay si Josh on point para sa lahat ng social media. Kinilig ka talaga? Oo. Kaya kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango pare, mga perfumes natin available sa TikTok Shop and Shopee. Black Praising by Sadao, Seduce by Josh on Point, yung mga link nandyan sa description. Kung lalaki ka nanood nito, mag-sports ka. Ikaw kinilig ka ba doon? Nainis yan eh. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Di ba? Ako ang manager ni Sadao. Kaya, ikaw Stephanie kung gusto mo siyang kausapin sa akin ka dumiretso, wag kay 8 asset ka pumunta. Wag dyan. Hindi pwedeng nakipag-usap kung kanina yan ng basta-basta lang. Tama. So yun, kumusta kayo this past few weeks? Tagal natin din nakita, brad Parang... So Thursday ngayon, nung last Tuesday, i-upload namin yan sa Sunday. Pumunta kami dun sa Hulugan Falls, dyan sa Laguna, Mayhay Laguna. Ganda! Alam siguro mas maganda yun kung buhos yung tubig. Oo. Pero kung ganun pala, nasatisfied na ako sa view. Hindi ko ma-imagine kapag kompleto pa yung ano niya. Pag kumpleto Malakas yun, yung tubig, no? naniniwala ako maganda yun, pero sa kapupwesto, hindi ka makakatambay dun. Sa baba tayo. Hindi, doon sa may pre, yung parang cave. Doon ang Doon tambay. talaga. Ano, mababaw lang doon? Wala, hindi abot yung tubig doon. Sa cave. Hindi siya natatalbogan. So makakapunta ka sa ilalim niya ng paunti-unti. Huwag ka lang mabagsakan ng tubig, no? No, lulubog ka doon, no? Oo. So kasi summer, so nung bago nga tayo pumasok, di ba? Tinanong muna natin, ate, malakas tubig? Kasi mainit eh. Ay sir, wala, hindi masyado. Pero okay rin naman, okay pa rin. Saya? Saya. Lamig ng tubig, Mm. ganda ng itsura. Tangina, parang kala mo, video game yung itsura. Pagka tumitingin ka lang, ina-appreciate mo lang siya. No? Parang naka 0.5 yung mata mo Oo, di ba? sa iPhone. Parang ganun yung dating. Saya. Sarap ng lakad natin, no? Ramdam ko yung healing. Healing. Oh, ramdam Healing, heal. Sarap, ang gaan-gaan lang talaga. Sarap sarap ng mood ko nun. I just want it there. Yan lang, nag-feeler lang. Dapat sila dun. Yung mga gumagay, I just want it there. Pinipindot na tayo rito. Oo nga. Dapat, isaw-saw. Dalhin sila doon. Oo, para mag-heal sila. Di ba? So, Stephanie, kung magde-date man tayo, doon kita dadalhin sa forest para yung craziness ma-heal. Pwede, Yung pagka-diabolical, di ba, magamot ng forest yan. Trending no? Speaking of forest, Mabuhok daw. gago. Pinag-shave na ako, pre. Mukhang sasantolin ako. Naalala niyo yung sa Cebu dati? Di ba, ikaw, tumira ka Cebu, di ba? 5 Cebu years, to. Oh, di ba, na-experience na ang ganda ng forest. Hindi ka rin agree siguro sa mga illegal logging shit na. Oo, Oo actually, naman. Sino bang may gusto ng illegal? Oo. Alam mo dyan sa usaping ganyan, kasi, di ba, yung sa Monterasas nga, di ba? Fan ako ng nature. Kaya actually, mahirap sa akin yung part na yan eh. May mga conflicting na mga aspect talaga yung part na yan. Mahal ko talaga yung nature. Gusto ko talaga yung nature. But at the same time, tayo mga nagnenegosyo rin, di ba? Ganyan yung mga steps na pagdadaanan mo talaga pag lumalaki at lumalawak ka, lumalaki talaga yung project mo eh. Merong part na parang sa mata ng publiko, parang nakokompromiso yung nature, 'di ba?
Pero kaya nga may DENR, 'di ba? Pero naman silang steps na ibibigay kasi alam natin lahat basically na yung puno, mga puno nakakatulong 'yan sa yung sa mga sa ano nga sabi. Oh, to avoid flood, Oo, di ba? landslide. Flash flood. Kasi siya yung nagpapastable ng lupa eh. Oo, 'di ba? Tapos iniiko pa nila yung water, agad-agad. Oo. So, yung sinasabi kong conflict dun, kasi bilang tayo, hotel din tayo. So, yung pagkakaroon ng Monterrazas dun na magandang, Ano yung Monterrazas? Ano ba yun? ano ba siya, pre? siya? Condo ba yun? Hindi, company yun, pre. Oo, pero yung pinaka, anong matatawag dun yung sa... project nila na yun is parang subdivision. Subdivision. Na luxury type shit. Kumbaga, pare-pareho siya, pare-pareho ng itsura, pero ang itsura is may pool, Mm. malaki. Parang Meadows, parang ganun. Ano yung Meadows? Di ko. Yung, ano, Golden Meadows ba yun? Ano pangalan nun? Maganda daw yung subdivision yun. Di pa ka nakapunta dun eh. Oh, basta ganun, luxury type Meadows shit. Luxury type na subdivision. Tapos ano siya, since nasa taas siya ng bundok, overlooking niya yung Cebu. Oo. Ah, parang Tagaytay na yung dati. Yun, ganun. O tapos? Tapos yun nga. So, hindi pa rin, related pa rin yung sinasabi ko na tayo mga tao nangangarap, eventually kasi, di ba, panarish mo yung success, dadami yung pera mo. Yan yung mga pinagdadalhan mo ng pera mo eh, di ba? Nagiging, tinatangkilik natin yung mga bagay na yan. Yeah. Kaya ang conflict na sabihin lang basta-basta na, ano kasi, kademonyoan yung mga negosyo na yan eh. Di ba? Ang hirap sabihin na gano'n, yan yung mga Oo, bagay kasi- na ini-enjoy talaga natin din eh. Kasi, double down ko yung sinabi mo, kung talagang into nature ka talaga, dapat pati SM. Ang daming, di ba? Gandang Di punto. ba? Dapat pati SM, ang daming mall sa Cebu. Di ba? Traffic na nga dyan eh. Traffic, so, bakit kung kailan lang ang hirap nga naman talaga, sabi mo nga, napag-usapan nga natin behind the camera na ang hirap idepensahan ni Slater dito, although Slater Young. Slater Young, kasi nga, may yung update nga is naglabas na nga sila ng statement si Slater Young. Ano sabi? And after daw ng investigation, kasi nga, inimbestigahan yung nangyayaring issue eh. After ng investigation, parang nakatulong pa daw Nakatulong yung sila. project nila para mapahina yung bagyo. Bakit? Kasi nga, yung may sewer na silang nagawa dun eh. Tapos na yung sewer eh. Tapos parang, galing sa bundok. So parang napabagal pa nila. Oo. Dahil dumadaan dun sa project nila yung tubig na malakas eh. Okay. So, kumbaga nagkaroon ng structure. No, nagkaroon ng structure. Which, sa totoo lang, medyo convinced ako. Kasi pre, pag halimbawa, bundok, sabi mo na may puno-puno yan. Mm. Ikaw compare mo sa isang infrastructure, sa isang structured, kasi maraming engineers ang involved dun sa paggawa ng Monterrazas eh. Nilagyan nila yun ng mga yung flood, kumbaga may flood control na siya built-in, tapos may kanal na yun. Oo. Siyempre, mapabagal. Ano yun? Executive yun, sabi nyo eh. Oo. I mean, Luxury. luxury yun. pala, sorry. Oo, hindi pwedeng hindi nila gawan ng ganun yun. Oo. 'Di ba? Yun. Pera yun. So kahit sinabi talaga ni Slater Young, which is alam ko, ito na yung pinangahawakan niya. Yung siyensya na mismo nagsabi na hindi nila pinasama yung kalagayan sa Cebu, nakatulong nga sila. Pero yung may mga tao kasi na hindi talaga nila naiintindihan yun eh. Nandun Hindi. sila sa Emotions yun kasi. oo marami nang namatay. Tapos ang naiintindihan lang nila dati maraming puno yan eh. O wala nang puno ngayon, naging bato-bato na. Yeah. Di ba? So, yun Oo. yung... And also kasi, para nga sa akin na-realize ko lang din, behind the camera na pinag-uusapan natin to, it's just a matter of ano na lang talaga itong nangyari sa project nila. It's a matter of luck. Oh, No? At misunderstanding ng tao, tapos medyo minalas sila. minala sila. Kasi by the time na tinayo nila tong project na to, based nga sa science nga daw, ito daw isa sa mga pinakamalakas na ulan na natamasa ng Cebu, pre. Para bang nung araw na yun, sabihin natin na 1 day or 3 days ng
ulan na yon is nung panahon na yun is worth of 1 month of rain. Woo! Parang minalas daw talaga. Ayun ang perspective ko. Minalas talaga. Sabihin na natin na, yeah, by science, napabagal ninyo. Hindi kayo may kasalanan. But nature, Oo. ang nagdikta na puki ng ina. Malas kayo ngayon. Magpapaulan ako ng malakas sa history ng Cebu. Nang tinayo nyo yun. Kawawa naman yung mga nasalanta. Oo nga ako, kaya ang hirap na rin talaga mag-side, no? Kasi naintindihan naman natin yung mga tao na, I understand, marami na nga namatay, at sumakto nga na lumakas yung ulan na tinayo yan. So, wala talaga silang ma-blame. Pero gusto ko bumalik dun sa sinabi mo kanina. Bakit hindi pwedeng sisihin yung SM? Bakit hindi nila sinisi yung SM? Siguro, ang sagot ko doon, rational lang sagot ko doon, siguro kasi wala namang influencer yung SM. I mean, Wala sila maturo. oh yeah, I mean, sinong influencer sisihin natin dyan? Unlike dun sa Gets. Monterasas ba yun? Oh, nasa mukha ni Slater. Pupunta ako Alam mo dyan nga. mamaya. Pupunta ako dyan mamaya. Hindi kaya dahil sa sinabi mo nga, kung wala talagang, kung hindi talaga binitbit ni Slater yung Monterasas niya, kung nakilala lang yung Monterasas as Monterasas, wala talagang, Walang i-blame. walang i-blame no? Makes sense. Parang, di ba? No, yun talaga. Yun I talaga. don't want to go there, pare, pero ito na. Marami rin subdivision nagtayo eh. Pero bakit never sinisi yung subdivision sa pag-ulan? Madami, may Ondoy na dumaan. Sa Antipolo, Sandamakmak subdivision dun na nasa taas, pre. Pero ni isang beses hindi nila binanggit yun na naging kupal yun kaya kami binahan ng Ondoy dati. Kasi Antipolo dati, pre, kahit nasa bundok kami, ang daming sinalanta doon. Mga malapit sa ilog, dali bahay nila, boy. Eto yan. Ibig sabihin, marami na talaga nasusupladuhan kay Slater ever since. Kasi Suplado ba siya? parang kahit nung Pinoy Big Brother, may ano na rin, parang suplado talaga ang ano niya eh. Ang vibe niya eh. Oo, parang suplado ang vibe ni Slater. Tingin mo? Oo. So, yun na nga. Dahil yung energy niya ay suplado, nakakita Naging ng target sila. naging no? target, nakakuha ng opportunity yung mga taong hindi siya gusto. Kasi- Sobrang bait kasi ng image niya. Mm. Eh, yung mga tao, pag nasusobrang baitan na sa'yo, dapat may makita masama yan. Ooh. Ganun yun eh. Kaya nga, Kaya tayo namang sobrang sama, makakita silang konting mabuti sa atin. Big deal. gets, Ang bait naman pala ni Josh. Gets. Ang bait naman pala ni Ching. parang ano eh, yung mga nambabash kay Slater, syempre, haters gonna hate eh. Ramdam nila na effective talaga na, sige, anuhin pa natin. Kumbaga, kuskusin pa natin yung sugat, pahapdiin pa natin yung sugat. Kasi nakita nila na ganun eh. Kaya, nung nakikita ko nga rin na yung pag-release ng statement ni Slater, parang ano pa rin siya. Parang nagsusorry pa rin nga siya. Eh. Oo. Alam mo yun? Oo, parang di niya pa... Parang talo siya. Talong... Hindi ko kasi napanood eh. Mm. Talo yung energy niya, pre. Siguro kasi hindi siya pwede magmalaki dahil maraming nasawi. I think siguro isang factor din yun. Kaya kailangan niya talagang parang feel sorry pa rin siya. Even though di Sabagay. naman niya kasalanan. Mm. Kasi kung igagaslight niya na igagaslight ng sagad yun, baka lalo lang hindi na makontrol yung damage. Tsaka ako nakita ko talagang problema dyan. Kasi straight English yung ano niya, video niya eh. Eh yung pinaghihingan niya ng tawad, hindi naman magagaling. Hindi kasi... Hindi naman magaling sa English yung mga nasalanta talaga. Kasi yung mga magaling mag-English talaga, nasa subdivision, no, hindi naman masyado na nagulpi ng bagyo. Hindi Kasi- masyado. Kasi nga ako talaga, sinabi na nga ni Slater, pinatunayan na nga ng science. Ngayon, pag yan hindi naiintindihan ng the fact na hindi naiintindihan ng tao, Mali na yung delivery. mali na yung delivery. The facts are there, but the delivery is Oo. sablay. 'Di ba? Kasi sabi nga, pag usapang communication, kahit gaano mo ginalingan, halimbawa, ginalingan ko lahat na ng elementong nilagay ko. Tapos, i-deliver ko sa'yo, hindi mo naintindihan, sa akin pa rin yun. Kasi ang goal nga ng communication, kung ano yung sasabihin ko, dapat may intindihan mo. Pero the fact na hindi mo naintindihan, kahit gaano ko ginalingan, Walang kwenta. walang kwenta, ulitin mo ulit. Kaya nga mabenta ako sa internet. Tayo. Kasi yung language natin, napapanahon sa panahon ngayon. Madali kasing naintindihan. Eh. Oo, ito yung lingwahe na maiintindihan ng lahat ng tao. Kaya kahit anong sabihin nila sa akin, barubal tayo, medyo ganun tayo, vulgar tayo magsalita, ito yung naiintindihan ng generation ngayon eh. Yeah.
And also pare, sabi ko nga, yung the way siya maggawa ng video, parang kausap niya kasi, mali mo rin to pare. The way nga siya mag-deliver, kausap niya, kliyente niya. Yung bumili ng mga luxury. Hindi naman yun ang nasalanta eh. Ang nasalanta, yung mga nasa baba eh. So sayang yung delivery. Although, nandun na nga tayo, science-based facts na nga yun, hindi maaabot eh. Dahil nga English. Punta ako doon pare sa yung kaninang pagiging influencer nga. Alam mo, in a bigger picture, nakikita ko sana itong nangyari sa business nila as a lesson sa mga subdivision eh. Na para next time, i-consider nyo na yung baha para hindi kayo masisi. But, sabi nyo nga kanina, marami subdivision ang tinayo na hindi naman nasisi kahit sila yung naka-apekto. Wala naman kasi influencer. Ang problema, walang influencer. Kaya sabi ko nga, medyo naging lapses dito yung pagiging influencer niya na dapat in the first place hindi niya na pinasok. Hindi rin kasi bebenta yun pare kung hindi niya shinield yung project. Kasi nga, kasi may credibility. Credibility is money. Pero pare yung pagiging influencer sa line of business nila, hindi importante. Kasi luxury sila eh. Kumbaga yung mga kliyente nila, hindi naman nagpi-Facebook madalas. By connection yun. I agree. But the fact kasi na may nagbabouch, kahit sabihin natin yung real multimillionaire, di sila napapanood. Pero may other person kasi magbabouch. May tulong. May tulong at may tulong. Meron pa rin. Kilala ko yan, ma'am, si Slater, ba driver niya or yaya niya. Ma'am, kilala ko yan si Slater. Napapanood ko yung vlog nila. Meron at merong mahagip ng sale ng ganun eh. Kaya yun nga, sayang nga lang kasi kung na-market niya lang sana yung Monterasa as a company at hindi solo niya. Yun. Magandang lesson sana sa lahat ng mga builders, di ba? Na parang gawin nyo to. Yung Monterasa. Ang problema, sa kanya. Na lang. solo niya, pre. Solo. Na dapat hindi. Kasi company yun. Hindi lang naman si Slater ang nag-iisip dun eh. Kung nagkamali si Slater, lahat yun nandun sa baba. Kaso nga lang, yan ang downside ng pagiging influencer sa business. Pero dapat nga ba talaga silang sisihin? Pre, kung magbe-base lang tayo sa facts, kasi facts tayo eh. Hindi. Hindi. Oo. Ikaw? Hindi. Hindi. May kasalanan sila pero hindi sila dapat sisihin ng sagad. Ganun. May kasalanan sila the fact na ang daming punong nawala eh. Kahit anong deny nila doon, hindi nila matatayo yun without... Hirap depensahan. Hirap depensahan. Kasi talaga may puno ka talagang aalisin dyan later. Yun na nga eh. So, kahit sabihin pa natin na mas nadepensahan ninyo or what, puno is puno. But, kaya ako nasabing hindi sila dapat sisihin. May kasalanan din sila, may ambag din sila, pero hindi sila dapat sisihin. Kasi, may nag-a-approve niyan. Di ba? Ano ba yun? DENR ba yun? Basta may nag-a-approve niyan kung dapat putulan ng puno yan at safe pa rin ba yun natayuan even though pinutol na yung mga puno. Aprobahan yun. So kung inaprubahan niya sila magtayo ng project dyan sa bundok at maraming puno natanggal, wala na sila sa blame. Yung nag-aproba na. Kung gusto nyo sisihin mga Pilipino, yung nag-aproba. Bakit sila pinayagan? Kasi yun na yung nag-check eh. Kung safe ba to o hindi eh. Talo na sila Slater doon. So wala, siya yung influencer. Bumagsak ba yung Monterasas? As in, nasira lahat ng mga bahay doon? Hindi. Nag-landslide ba yun? Hindi. Hindi. Wala nangyari sa kanila. So, ibig sabihin, selling pa rin yung site nila. Money pa rin. Tuloy pa rin naman yun. Tuloy pa rin. Wala naman na damage sa kanila eh. Puro ang damage talaga ng mga nasa baba. Via process, pre. Kung ako kasi si Slater, kung ako nasa shoes ni Slater, instead na ikipagtalo ako, bumaba ako dun mismo, tapos namigay ako ng pagkain. Baka natatakot sila dahil baka pagbabatuin sila ng kamatis. Marahil may mga ma-upset, pero since nangangailangan ng tulong yung mga may hilot at may hilot yun. Oo nga, no? And may magtatanggol sa kanya no on-site. Let's say, halimbawa, bumaba siya doon, may isang buong truck siya, maraming pagkain. May isang tao magmumura sa kanya, putang ina mo. Yung other nabigyan na. Manahimik ka, putang ina mo. Gaganunin na siya ng ibang tao na, manahimik ka dyan, putang ina mo, binibigyan na nga tayo ng tao eh. He feels sorry na nga eh. Ano bang, gusto nyo? May mananaway at mananaway. Ako, nakikita ko dyan, zoom out ka, siya eh. Feud siya ng mahirap at mayaman. Nandiyan ang, Lagi naman, di ba? Lagi naman. So, kaya ang problema,
hindi talaga madadaan sa reasoning yan. Hindi. Talagang yung galit na may hirap na, kayo sarap-sarap ng buhay nyo dyan. That's Di why- matatanggal yun ng Pax, pre. That's why, yun nga sinasabi ko, baba ka doon, magdala ka ng truck ng pagkain. Oo. Yun yung galaw ng maintindihan ng pangmahirap. Kasi hindi na nga maintindihan. Tama nga si 8 eh. Kasi hindi na language ang kailangan mo dyan eh. Movement. Galaw na mismo na maiintindihan ng tao. Totoo. Kasi kung dakdakan ng dakdakan, English pag gamit mo, hindi magigits na ng salanta yun. Baka hindi nakaintindi ng English iba Yun doon. nga, yun nga yung kanina. Baka iniisip kasi ni Slater, hindi, pag ginawa natin, namigay tayo ng pagkain, sabihin naman sa comment section, namimigay ka lang ng pagkain kasi binabash ka ng mga tao. Okay lang. Okay lang. Kasi deep inside naman, alam naman ng Panginoon, genuine yung pagbibigay ko ng pagkain. And besides, ang daming nagutom that time kasi hindi nakapag-work, nasira yung mga business. So, technically, kahit sabihin natin na, uy, kaya ka namimigay, gagamitin mo, ganyan-ganyan, which is may magsasabi talaga. At least, gumalaw ako. Oo. Kasi naman hindi ako gumalaw. At least, yung pamilya nagugutom temporarily, nasagip ko yung 1 week nila, yung 5 days nila. At the end of the day, meron at meron mabubusog. Yeah, and gumalaw ako. And kung tawagin man nila yung pakitang tao, I don't give a fuck na. Parang at least job is done na ako. Hindi mo diba? na problema yun. Hindi na. Kahit tutusin, double down nga yan. Hindi ko naman responsibility. Yan. Hindi naman ako dapat sisihin. Kasi company yung nag-build ng bahay na yan. Ako lang ang influencer. But still, naggawa pa rin ako ng positive back sa society. Na masasave ko yung 4 days, 3 days ng mga taong nasalanta. Although, masakit-sakit sa budget mo yun, pero I'm sure kaya mo naman yun, Slater, kasi Kaya mayaman nila ka yun. naman. Yun lang naman ako, kung ako lang magiging si Slater. Pero hindi ko sinasabing gawin mo. Kung ako si Slater, yun ang gagawin kong the best move doon. Or, after nun, magbigay ako ng tulong, saka ako ipapaliwanag na company ho ang gumawa niyan, hindi ko kasalanan yan. But, andito ako, alam ko yung hirap nyo, at hindi ako masaya sa nangyayari. That's why, lumapag ako dito sa harap ninyo para harapin kayo ng face-to-face at ipakita sa inyo, nakakampi nyo ako, iisa tayo. At etong laban na to, na sinalanta tayo, sabay-sabay tayong babangon, nasa likod nyo ako. Ang sarap, di ba? Di ba? Nagmamike ako Ang nun sa truck. magre-reklamo lang naman dyan, pre, yung yung hindi taga Cebu eh. Yung pag may mimigay siya. Oo nga. O mga hindi taga Cebu sabihin, napaka-performative naman, gaganunin pa yan siya. Pero tatagos yun. Sabi ko sa'yo, yung speech na yun. Tatagos yun, pre. Oo, tama nga naman. Ano masasabi niyo dun sa di ba nangyari yung bagyo? Kainitan, galit na galit yung mga tao. Nag-out of the country sila. Ano masasabi niyo dun? Nag-out of the country sila. Isa pa yan eh. Sila Slater? Oo, kasama sila. Pwede kasi tol na Family. naka-schedule naman yung out of country. Pwedeng ganun kasi tol eh. Hindi natin alam na kung ngayon lang ba binukto or what. Pwede kasing parang 3, mali mo, ang out of the country naman mostly kasi tol 3 months 3 advance, months 2 months advance, advance. Hindi naman yan by bukas alis tayo kasi may mga schedule ka rin na lakad. And sa mga tulad nila Slater, sobrang dami nang nakabook na schedule na lakad niyan. So next month pa yung plano niyan para mag-outing. So hindi naman nila siguro in-expect na mag-aaron ng bagyo. Or if ever man mali ako, then mag-iiba judgment natin. Pero yun kasi ang ang nakikita akong possible. Planado na yun, naaalis talaga sila, nagkataon na may bagyo that day. Hindi para umiwas. Yung mga tao kasi gusto na silang ilubog talaga kasi galit galit na Oo, galit. pre, tsaka iba talaga eh. Kaya malaking deal talaga dito para sa akin is yung pagiging influencer nila talaga. Yun ang naisilip ng mga tao talaga kaya dinidiin sila. May halo bang inggit? Kumbaga, masyado maganda yung pamilya nyo. Sisirain walang dumi? namin kayo. Bakit walang Oo. dumi? Kasi kung makikita mo rin, pre, yung buhay nila mag-asawa. Kasi sinisilip din dito, dinadawit din yung asawa eh. Yung misis niya. Bakit daw? Kasi nga, ang rangyarang-yanga ng lifestyle, pre. So, Ang ganda ng buhay, ang ganda ng bahay. Tapos yun nga, dinikit pa yung ibang bansa nila na ang sinisilip is siya ang may daw. Hindi galing sa akin to. Si Chris ang may gusto. Based sa comment section lang to. Sinasabi ko lang sa inyo para mayroon tayong ibang perspective. Ito Public perspective naman. namin, ito public perspective. Nasabi kaya napilitan daw si Slater na maglabas ng side niya is para daw makapag-content na yung asawa niya. the fuck? Kasi hindi makapag-content pa dahil kada labas ng video or kada labas ng mga snippet ng picture, tinitira doon sa comment section yung misis niya. Lagi siyang inaasar. Lagi siyang inaasar. So parang napilitan. Kasi nga, ako naman, ang logical ko dyan, perspective ko,
hindi na nga naman talaga kailangan ni Slater pa maglabas ng explanation eh. Dapat nga government ang maglabas nun eh. Yeah. Kasi Oo. sila nag-approve para magtayo ng ganung bahay. Oo eh. Kaso, talagang napipilitan talaga siya. Sabi nila to kasi nga, hindi na daw makapag-content yung misis niya. Kasi yung misis niya yung original content Content creator eh. creator. Oo, tapos parang nainganyo rin si paring Slater. Na ganun na rin siya. Parang kinontent niya na rin yung mga ginagawa niya. Nakompromiso yung pagiging influencer nila dahil sa pangyayari. Hindi naman siguro big deal yung sa sobrang yaman na nung dalawa. Tayo mga Yun nga Pilipino. Public din, nagsabi niyan, di ba? Oo, public. Hindi naman na siguro ganun kalaki yung earning naman ng YouTube nila to the point na maaalog sila pag natigil yun. I think di naman. They're just doing it for fun. Parang ganun ko tinitignan yun. Oo, malamang nga. Ganun. Inabahay pala ni Slater, pare, 100 millions na ata ang nasunog Oo, dun. pre. So, Maganda. so kung para makapagpatayo ka ng 100 millions, ano pa yung nasa pocket mo? Parang, 'di ba? Hindi ka naman magpapatayo ng last money mo 'yon. So, hindi ko nakikita yung content creation na parang importante yun sa kanila ng sagad. Ginagawa lang nila yun para sa inyo, saka for fun nila. Oo. Ako naman, ang masasabi ko dun sa pag-alis nila, pero hindi nga lang talaga nila masasabi to dahil ganun yung dahil sa imahe nga na ginawa nila eh. Di ba? Dahil sa branding nila eh. Pero ako sa akin lang pagdating dun sa pag-alis, ako sasagot ko lang dun, bakit? Gusto ko umalis eh. Ang gugulo nyo eh. Pinupunyetan nyo yung pamilya ko, aalis talaga ako. Gago, pwede mo nga kasing sabihin yan sa'yo. Yun nga. Pero hindi niya kasi pwedeng Siya gawin hindi- yun sa kanya. Kaya mahirap sa branding na mabait masyado. Nakatali mga kamay ng mga yan. Oo. Tali talaga eh. Yun na nga. Kaya yung mga yan, pag labas tayo ng video ganito, yun yung gusto kong sabihin. Gagano lang yun sa'yo. Si 8 acid yung gusto kong sabihin. Hindi ako makamura. Abris later. Halimbawa. Di ba? Nagbi-make sense eh. Putang ina, wala akong kasalanan, sinisisi nyo pa ako. Tapos, susundin ko pa kayo na hindi umalis. Di ba? Parang gago naman kayo. Aalis talaga ako, mga gago pala kayo. Later, kung gusto mo ng angry translator. translator. Dito kami tatlo, chat mo kami. Punta kami sa bahay nyo. Ha. Kami magta-translate ng mga word na hindi mo pwede sabihin. Ako dyan, practicein natin. It's not our fault based on the science. Paano mo i-translate yun? Ikaw muna. Ako muna, ako si Slater. English. So yeah, based on the science, we minimize the effect of the flood to the subdivision below. Ako na. Pukin ang ina nyo mga mahihirap. Joke lang. Joke lang. Hindi ganun. Ang translation ko dyan, ba't nyo ako sinisisi? Buti nga tinulungan ko pa kayo eh. Di ba? Kasi napigilan ko yung flood. Ba't ako sisihin nyo yung nag-approve niyan, yung DNR or what? Kung sino nag-approve niyan. Ina nyo. Porket mayaman ako, mahirap kayo, kailangan pantay tayo. Hindi ibigay ko yung pera ko sa inyo para lang maging masaya kayo. Hindi Sadyang yun lang yung pagkakataon, yun lang yung panahon na binigay sa akin. Yun ang circumstances. Swerte ako sa buhay, ganun swerte. Pero hindi ko na yung mga mahirap Pero yun nga, sa side, Mahirap din ako eh. so yan nga, wala naman na magagawa kung hindi mag-move on na lang. Wala na. Nangyari na yung nangyari. Di ba? Kasi, alam mo ano talaga yun eh. Kaya nga nababadrip ako na yung blame nasa iisang tao lang. Kasi for example, kung okay, sige, galing sa taas. O sabi natin hindi nga totoong nakatulong yung subdivision ni Slater. O, dumiretso lahat sa baba. Kung okay rin naman yung drainage sa baba, hindi naman magbabaha rin. Totoo. Diba? Yun, totoo. Kaya sabi ko, Gago yung mga kurakot pa rin may kasalanan. Kaya nga eh. Tangin na babagsak pa rin pala sa flood control. Flood control pa nga rin, pre. Kasi kung inayos yung flood control, hindi sana nabubugbog si Slater ngayon sa internet. Kaya nga, Kawawa eh. unfair, nandun ako sige, isa siya sa may kasalanan, pero parang siya lang talagang natuturo. Flood control issue. Yung mga corrupt, sila yung may kasalanan talaga dyan. Kasi pagbaba ng tubig dyan, kung may sumasalong magandang drainage sa ilalim, hindi pa rin magiging ganun kalaki yung damage. Oo. Di ba? Ultimo kalsada sa atin dito, bara-bara eh. Tayo ng bahay dito, tayo ng bahay doon. Kaya puro traffic. Pero alam niyo, may iba ako Kaya natutuwa ako sa the way kung paano tayo nakilala ng internet. Kasi, we can do whatever we want. Kaya natin gawin kung anong mga trip natin, kung anong gusto natin sabihin. Kapag kagaya nila Slater kasi na, ansyadong ang bait-bait ng image kasi nila sa internet.
yung mga tao, kating-katihanapan sila ng baho. Yeah. Yan ang downside talaga. Tayo sawang-sawa na sila sa bullshit eh. Yung puro bullshit na tayo eh. So, hanapan natin na maganda tong tatlong to. Baka naman may magandang nagagawa tong tatlong to. Doon mo makikita yung comment section na parang una, kupal-kupal ka, kilala kang kupal. No? Tapos, may gawin kang one time. Sabihin, okay naman pala sila, si siya daw, okay naman pala. Kasi di ba, for example, one of example lang ngayon, late lang nangyari si Boogie. Oh, Di ba? si Bugoy? Oo, di ba alam ng mga tao na misogynist. Pero one time pumunta lang siya Alabi. Alam mo, di ba nakita yung mga comment, parang sinabi na, okay naman pala si Bugoy kaya nakasubscribe na. Wala namang sinabi yung tao. Wala. Kumbaga umupo lang siya doon, nag-chill lang siya. Nakivibe lang. Nagmukhang normal lang siya, ganun. Kasi nga, parang feeling nila, misogynist si Koy. Parang tayo. Pero tao lang din naman kami. So, hindi naman kami talaga ganun kasama. Siguro nasasaktan lang kayo sa sinasabi namin, but hindi naman kami ganun kasama talaga. Tao lang din kami. Kaya tuloy nakikita ako, pre, based sa mga nangyayari na to, na mas mahirap no? Parang ang hirap maging good boy or nice guy na persona talaga. Ang hirap niyang panindigan eh. Ang Tsaka, hirap. ako para sa akin, hindi naman talaga dapat eh. Totoo lang no? Totoo lang Kung ano ka talaga. lang talaga. Authenticity. Kung tutuusin, mga animal naman talaga tayo eh. Talagang, actually, gawain lang din ng media yan eh, na be nice. Na in the long run, no? Ang hirap i-sustain, ang hirap mabuhay. Hindi na mabuhay. Pagod. May gusto ka ng murahin, hindi mo magawa. Oo, di ba? Which is, yun na yung nangyayari ka. Ikaw ay slater ka. Oo. Yun na yung nangyayari sa kanila. Hindi nyo ba napapansin? Lahat ng mga long time sikat na influencer and content creator, kupal. Kupal, no? Gusto nyo ba mag-name drop? Sige. Ang dami sa YouTube eh. Compliment yun eh. Oo, pero Name drop mo. sila Tony, Gonzaga? Fowler. Ah, Hindi naman hindi yung kupal na sinabi ko, hindi kupal na masama. Ang ibig ko sabihin, Gets. kagaya natin sila, parang Yung mga matitibay sa Social media? Oo, social media. pare, 'di ba? Rendon Labador. Shout out. Tony Fowler. Yung mga dila nila hindi nagkakalayo sa dila natin. Talagang straightforward, parehas natin sila. Oo, sabi ni Tony Fowler, sarap ng puking may tahe! Idol, di ba? Ang hirap ng makancel kasi. Ano pa bang ibabato mo? Wala na. Di ba? Ano pa bang ibabato mo? Diba, karamihan sa mga influencer, YouTuber na mga sikat ngayon at nananatiling matikas sa internet, sila yung mga prangka, kagaya natin magsalita, tapos, ano pa ba, may masamang ugali na nakita na nila sa internet. Totoo, lahat tayo mga nagtagal na, napakitaan na natin sila ng masamang ugali natin, masamang side natin. Ano ang ending? Niyakap sila. Niyakap sila ng Pilipino. Hanggang ngayon, di na sila malilubog, di na sila may cancel. Consistent nakita nila, pare, milyon-milyon naman. Tsaka kung ano man yung gawin nila, pare, katulad niya nila, Tony, nasilip na rin yan siya kasi nga yung mga kanta daw niya is bastos, ganyan-ganyan. Hindi siya nag-sorry. Lumubog ba? Hindi siya nagsusorry. Di ba naglabas siya ng music video na maraming edits? May edits sa noo yung isa doon. Yung unang-una niyang kanta, yung malibog paglaseng. Na-cancel ba si Tony Fowler? Sinabihan siya na bastos, bawal daw sa bata yung music video niya. Lumubog ba siya? Hindi, lalo pa siyang sumikat. Kasi nga, Ano yun? kilala na ng taong bayan na hindi ganyan talaga kasi si Tony, makulit lang si Tony, pero mabait yan. Ano lang siya, real lang talaga siya. Ayun siya as is. Diba? Tsaka si Labador, kahit anong itira sa kanya, Labador, hindi talaga siya nagsusorry. Wala akong nakitang sorry post sa kanya. Kasi sa tingin ko, pare, pag nagsorry ka sa bagay na dahil na-offend lang ang isang tao, para sa akin, yun, you will be open for mas lalo pang criticism. Tama. Kasi wala ka namang ginawang masama, hindi ka naman nanapak. Nagsabi ka lang ng totoo, talagang matalas lang yung dila mo. Wait ka magsusorry. Hindi siya ka-sorry-sorry. Hindi talaga siya ka-sorry-sorry. So, kailan lang dapat bitawan yung sorry? Sabihin ko pagka bilang eh. Kaya ang hirap mag-isip. Siguro pag may sinuntok ka ng walang kamalay-malay, nag-cheap shot ka, pwede ka mag-sorry doon. Or, pwede ko bitawan yung sorry ko if nagbigay ako ng judgment tapos hindi naman pala yun ang buong storya. Nag-conclude ka. Naging one-sided ako. Mm. Tapos may nailubog akong tao.
na maling-mali naman pala yung judgment ko dahil hindi ko nga nalaman yung buong context. Yeah. Pero actually, pwede ko pa rin gaslight yun. Sabihin ko, hindi ko alam eh. Ito yung visible ngayon eh. Sorry. Kung pakita nyo sa akin yung pwede pa rin. So, sinasabi nyo ba na dapat ang mga influencer, nagpapakita ng kakupalan? Kung gusto nilang tumagal. Tsaka kung gusto nila maging, safe yung Kasi karir nila. magiging kupal yung kabataan pag kakupalan yung nakikita. Ano bang definition kasi natin ng Oo nga, kupal? ang ganda, no? Oo. Pero ano bang definition kasi natin ng kupal? Kupal yung sinasabi natin. Nanununtok ka ng foreigner. Ay, hindi ganun. Uy, gago ka. Mali yun. Baby ko yung pinapatama mo Mali yun. Mag-aaway tayo dyan, bar. Baby ko yan, bar. Pero teka lang, saglit lang. Gawa ganun ba yung bar? Sumisigaw yung bar. Natawa ko dun sa foreigner. Demonic. Tinatawanan nga lang siya, no? Ay! Yun, susuntukin na siya. Ay! Parang tawa lang, di ba? Tapos siya feeling niya, parang, Feeling niya, ang lakas-lakas niya na. ayaw mo Mga ganun. Pero yun Pati nga. nga yung maawat, tumatawa eh. Oo, di ba? Kasi alam nga, joke-joke lang na. Feeling niya talagang lakas niya, inis pa rin tayo. So going back, tinanong mo, ang ganda ng tanong mo, makikita ng kabataan yung kakupalan. Yan, maganda. Yung perspective na binitawan natin is for a career ng content creator. Yan. Ako, kaya ko lang sinabi yon kasi pansin ko talaga, mostly sa mga nagtatagal na content creator, hindi kagaya ng Team Payaman. Team Payaman kasi mababait sila, maayos yung content nila eh. Yung other than that, sila Tony, yung mga babae pang iba, matataray, di ba? Panggitin ko na, sila Zainab, matataray sila eh, di ba? Na may kabaitan din naman. Pero nakita na ng buong Pilipinas yung mga katarayan nila, kamalditahan nila, nakita na rin. Hanggang ngayon, mahal pa rin sila. Kasi gusto ng Pilipino yung authenticity talaga. Totoo Gusto, lang. Totoo. gusto nila yung real. Yung galaw galaw Pilipino. Ano ba yung galaw Pilipino? Di ba? Parang, ang Pinoy talaga eh. Kupal naman talaga ang Pinoy, pre. Oo. Di ba? Pero hindi kupal na, hindi ko sinasabing kupal na para kang kriminal, para kang unggoy, gumalaw dyan. Hindi. Ang sinasabi natin kupal yung Vulgar ba? vulgar. Straight. Straight. Ganun ang Pinoy. Vulgar eh. Straight to the point. Ang problema kasi yan, katulad yung mga, maano natin sila dito. Yung mga ganun nga, madaling ang mabash at mga nasisilip. Madalas westernized ang ugali eh. Napapansin nyo ba, pre? Pansin mo, mga ganun sa TikTok, yung madaling makitaan ng mali. Hindi ko naman Mga westernized Hindi ko naman masabing westernized, pero parang bumabranding nga kasi na mabango lang ang nakikita. Yun talaga eh. Yun talaga. Bumabranding talaga sila na magaganda lang ang makikita sa kanila. Kaya, which is, hindi nga... Alam kasi ng Pilipino na ang mundo, ang tawag ng blue and gray ba yun? Matawag doon? Parang yung terminology doon? Black and white? Black and white, let's say. Hindi, alam kasi ng Pilipino na ang mundo hindi black and white. So, alam ng Pilipino na pag sobrang bait lahat ng pinapakita mo, pretentious ka. They know it. Kaya ilulubog ka ng Pilipino. Kasi makita lang nila yung sobrang konting mali mo lang, sabi ko na may kupal ka talagang ugali eh. 'Di ba? Nagbabait-paitan ka lang. Bait-baitan yan. Kaya may term tayo dyan eh. Nagpapaka-plastic ka lang. O ayaw nila nun. Gusto-gusto ng Pinoy, pakita mo na kung ano ugali mo. Pero not to the point na ituturo mo na ito yung dapat tularan ng kabataan. Ang sinasabi lang namin pagiging kupal ng content creator, straightforward lang magsalita. Pero wag naman yung bastos ka na may naghahanap buhay dyan. Tangina, ipaprank mo. Tatadyakan mo or what. Or hikayatin mo sila maging bading. Yung mga ganon. Hindi na kupal level yun. Ano na yun eh. Tarantado na yun eh. Ayaw mo maging bading yung mga tao. Diabolic na yun. O, tapos sasabihin ni Gabe, di ba? Gabe na naman dala, paborito ko yan. Sabihin na naman, trans women is a woman. Puta, ibang level ang kakupalan niyan, par. Oo. Hindi, kaya nga ako, ang sasagot ko talaga doon, kasi, yung mga napapanood ng bata sa internet, trabaho talaga ng magulang yan eh. Yan, ang good yan. Diba? Putang ina, gusto nyo, sinisisi nyo yung mga nakikita sa internet. Huwag nyo kasi bigay ng cellphone. Tamad-tamad nyo kasi. Totoo yan. Para lang hindi kayo bibigyan nyo na lang ng cellphone. Pero damay ko pa rin si Gabe. Nang hinikayat niya maging bading mga Oo. Yun nga, damay ko na rin. Trabaho na magulang yan at the same time, but ayoko talaga sa ganung influence. ayaw talaga, oo. Tama yun, tama. Ano talaga yan eh. Tayo talaga,
babasagin natin yung principle pag kabadingan ng pinag-uusapan. Oo. Hindi namin kayo hahayaan na na gamitin yung mga ano ba tawag ito? Yung mga principles ng pagdating sa tama at mali, hindi namin papagamit sa inyo yun. Bakla Oo. yung kabaklaan yung ginagawa nyo, kademonyohan yung inaano nyo, hindi applicable sa inyo yun. Dahil kademonyohan yung pinopromote nyo, buta magdedemonyohan tayo dito. Magkakahayop-hayupan talaga tayo dito. Tama. Kasi yung kanila, demonyong ano lang, ipakita Oo. tao. Talaga sasat tayo. Dedemonyohin talaga Demonyo, natin. ganyan. Oo, Putang ina. tama. Kaya, ano to? Mm. Sinasabihan natin yung mga magulang dyan na pagdating dito sa ganitong laban ng kabadingan at mga masculine role model ng Pilipinas, talagang nandyan kayo, bantayan nyo yung mga anak nyo. Tama. Di ba? Kung ano yung mga mapapanood nila. Paano pag tayo pinapanood ng anak nila? Lalaki anak nila. Ay, Ayos lang. Guided, Guided pre. yun. Guided yung Kuya SP pinapanood nun. Guided, pre. Pag nagmura kami, bilang magulang ka dyan, nakikita mo, nagmura kami, narinig ng anak mo, huwag mong gagayahin yung bad words, ha? Yun ang trabaho mo. Pero the rest, I'm pretty sure, magiging lalaki ang anak mo kung Mas nakikinig maayos. sa amin. Mas confident ako na mas maayos yung magiging bata pagka dito nanood. Tama. Laging napapansin ko sa atin, lagi tayong shielded yung sasabihin natin, laging two sides, kung ano yung perspective ng isa. So, pampalawak ba ng isip? Na parang, ganun. So, yung mga pare, anong masasabi nyo doon sa nilabas na statement ni Slater Young? Agree ba kayo doon? Anong perspective nyo doon? Interested kaming malaman yan. Iwan nyo yung comment sa baba. No? And also, again, mga perfumes natin, available yan sa Shopee. Link nasa description. So, titignan muna natin yung mga comments. Mabasahin muna natin yung mga comments na iniwan ninyo. Ay nga pala, may sticker na tayo, Ayo, meron na. So, Ayan, oh. yung mga makikita kami sa daan, Ayan, pakita mo nga yan, pre. Ayan. Yung mga makikita kami sa daan, yan, may bibigay na kami sa inyo. Tapos magbabasa din ako ng comments. Go, Ito, go. sabi ni Ray Mero Roque, 9377. Tangin ng episode to, di ako nakapagtrabaho na maayos sa sobrang lap trip. Anong episode yan? Basic ang mga babae. Ah. Ayun ang title. Sabi naman ni Alvin De La Peña 614, let's GGGG. Ito, shoutout kay John Renzi Palo. Ay mga member natin yan. Parami member natin. Grabe, no? Maraming salamat mga pare. So, maraming salamat sa pagiging member. Kung di ka naman Oo. member, okay na. Basta Okay lang. nakasubscribe ka. Pero pag di ka pa rin nakasubscribe, wala kang Gmail, buka ka nang ina ka. Tamad mo, pre. Oo. Kalalain mong tao, wala kang Gmail. Importante yan. Pang-office na yan, pre. Oo. 2026, wala kang Gmail. Oo, wala kang email. Tangin na pang trabaho. Pag walang email nga sa akin, wala kang trabaho, pre. Sa tingin ko. Ako, di kita re-respetuhin. Yun na lang. 20 plus ka na. Parang ID yan eh. Yeah. Mag-ID ka, mag-email ka rin. Yeah. Ibig sabihin, di ka seryoso sa shit mo. Ganun ako. May Totoo. business ka, Totoo. wala kang email, di ka seryoso. Hindi masculine yung puta, wala kang email, kasuputan! Kasuputan Tangina. yun. Walang email, gago! Sabi, si Jolly86, shoutout sa'yo, member yan. Sisihin nyo si Adan kasi kung di sana siya nakinig kay Eva nun, Safe tayo ngayon. kung may anti-support lang sana noon, ano ni Adan. Shoutout kay Drain Valve 65 na hindi member. Yung kaibigan ko may problema lagpas 30s na walang jowa. Tapos sabi nila wag raw basahin ng babae kasi pabago-bago ugali. Ano yun? Sabi, shoutout kay Jolly ulit, kay Jovel Taruk. Jovel Taruk lagi ito, no? Shoutout, no? Sino ba yung newscaster na tarok? Yun nga. Meron no? Baka siya yan, ha? Romeo Miguel Sunga, shoutout sa'yo. Napaka-makata naman nung sender, parang AI na. Pero kudos pa rin, high quality episode pa rin, walang tapon. Shoutout kay Magic Lampara. Mga bro, kaya ba ganito ang mga relasyon ng mga mag-asawa at magsyota? Kasi nangyari kay Eva Adan sa paglulokong ginawa ng babae sa lalaki. Actually, kasalanan pa rin naman ni Adan yun at the same time eh. Kasi bakit siya Padala nagpa-deceive? siya Pinapamukha lang doon sa story ni Adan at Eva na wag ka nga talaga may kinig sa babae. And dapat matikas ka at hindi ka magpapabalot ng feminine energy niyan ng sobra. Gawin mo lang yung pampatulog siguro sa gabi. Yeah. I think massage. Manatili sa desisyon, yun eh. Yung pinaka-lesson dun eh. Manindig dun sa desisyon mo. Ryan Remedyo 6740. What the fuck is this? 45 minutes na ako nakikinig sa sender. Kung saan pa napunta yung thoughts niya. Doon lang pala babagsak sa gusto ko na magkapamilya.
Ito yung babae. Oo, yung haba-haba, pucha. Ayaw niya magka-family, ayaw niya maglalaki muna, pero yung dulo-dulo, pero gusto ko na magkaanak. Tapos nandun na siya sa mindset na yung paano niya papalakihin yung anak, hindi pa nga siya nakapag-attract ng lalaki. 32 na Advance siya. na advance eh. Tapos 32 na siya. Gerard1014, shoutout sa'yo. Sabi niya, ayos talaga itong topic. Di lang lalaki napapayuhan, kahit babae napapayuhan din. Shoutout kay Cholo243, bagong member. Ganda ng episode ngayon. Mga SP, dami kong tawa sa inyo. Deserve a big fat D. Mark Sarmiento, present. Yun, shoutout sa inyo lahat. Super. Ngunit yung pulsa malaki, malaki. Shoutout to my boy J.O.P. Et aset at si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang anti-polo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko.